Kahit bukas, bigyan mo ako ng papel na isinubmit or pag-submit sa Senado, mabigyan kami ng kopya. I can tell you right away, you ask me. And I will say, sige, huwag natin i-dismiss, ilaban na dito. Pero kung wala naman talagang laman yung papel, kahit na gano'ng kapal yan, pero wala namang laman, then I'll say, no, let's dismiss it because it will be a waste of time and money. And then yung political affairs, and then comms, para pag-usapan, and I reminded them that this is our first day, and I said, let's finish this term, sabi ko, the 6 years, na marami tayong ginagawa. Ayaw kasing we made a lot of promises during election, so we have to fulfill it. We reminded them that we have to fulfill all those promises that we made. Sir, highlights lang to sa pang-apiray yung bill. Well, there are 10. Kagaya yung sinabi ko, para ito yung pang 10 priority bills ko. Yung the rights verification law must be reviewed para gusto ko lang kasi malaman bakit inalis yung kapangyarihan, inalis sa NFA na magbenta ng murang bigas. Only the NFA sells cheap rice. Iniwan ngayon, inalis yung NFA, iniwan sa mga rice traders, iniwan sa mga cartel. So, sobrang mahal. Parang walang iniwan ito doon sa all the regulation law. Sabi, pababaan. Pero nangyari ngayon, pataasan. Same thing with this rice issues right now. So, ito yung gusto ko i-review ng Senate na kung pwede ibalik ulit sa kapangyarihan ng NFA pagbibenta ng bigas. Pangalawa, yung Barangay Official Salary Standardization Law. Dahil itong mga ito, puro mga honorarium lang, honoraria ang tinatanggap. Bigyan natin ng salary from the barangay captain, hanggang kagawad, hanggang mga tanod, health workers, dapat mabigyan ng sweldo. Also, yung National Land Use Act, ito, matagal na pinag-aawayan ito, ilang Congress na, hindi maipasa-pasa. And I am here to help out, na make sure na maipasa na ito, dahil ito rin yata ang gusto ng Marcos administration, National Land Use Act. Pang-apat po, yung professional review centers. Problema ho ito, yung mga state colleges natin, universities, nag-offer po ng mga courses like na mga law ngayon, mga medtech, etc. Ang problem, pagdating ng review, yung mga mahihirap, hindi rin nakaka-exam because walang budget. We made a bill, we submitted a bill right now na lagyan yung mga SUCs ng professional review centers para yung gustong kumuha ng mga exam for nursing, law, what else? Yung maritime, criminology, teacher. Kailangan mag-review, kailangan pa pumunta ng Maynila para hindi na sila pumunta rito, then doon na lang mag-review sa mga state colleges and universities. Also, yung Medical Parole Act. When you're 70, nakailang taong ka na dyan, hindi ka pa rin nakakalaya, pero may sakit ka na, bedridden, kailangan palayain na po yun, bigyan na ng parole ng gobyerno. Also, ito pong Health Courses Expansion Act, yung mga SUCs natin, libre na nga ang mga tuition fee. Ang problema, wala. Yung mga SUCs, wala ka makita mga nursing. Iilan lang, walang mga medical field, walang mga radiology, wala yung mga gano'n, mga physical therapy. Sa mga probinsya, kailangan pa pumunta sa Maynila. Siguro, lagyan na rin yung mga SUCs ng mga healthcare, health courses dyan sa mga SUCs. Also, yung pagbibigay ng ayuda, napakadaming requirements. When I was at the DSWD, parang 10 to 15 ang kailangan mong bit-bit na requirements para mabigyan ka ng simple na AIX o ng ayuda. Ilabas mo yung asawa mo sa hospital, kailangan pa ng marriage contract. Why will you do that? Hindi ba sapat yung hospital bill? Hindi ba sapat na may indigency ka? Biro mo, kailangan mo ng birth certificate. Kailangan mo ng marriage contract, humingi ka ng ayuda. We'll have to do away with this kasi tumatagal po eh. Gustong ilabas ni Mrs. yung asawa niya, mister niya, hindi niya mailabas dahil pabalik-balik siya, pupunta ng PSA, pupunta ng kung saan-saan. We have to simplify this pagkuha ng mga ayuda. Isa pa dyan, yung Anti-Conflict of Interest in Public Utilities Act. This is serious. Okay? This is an issue. Tali ang kamay ng gobyerno pag yung may-ari ng utility sa isang lugar ay isang government official, isang politiko, isang mayor, governor, what have you, congressman. Hindi makakilos ang gobyerno because pagmamay-ari siya ng politiko. So I filed a bill na disallowing. Pag ikaw ay tatakbong mayor, governor, congressman, senador, ikaw, hindi lang magda-divest ka.
ikaw at ang pamilya mo, immediate family, up to the second relationship, sanguinity, dapat wala kayong sa ganong business. Para pag may problema, magawa ng solusyon. We have a problem like this right now, hindi tali ang kamay ng gobyerno because yung may-ari ay nasa gobyerno. This is sad. Review of the Expanded Solo Parent Acts. Kapapasalan po ito ng 2022 pero marami pong solo parents ang hindi nakakatanggap ng 1,000 pesos na allowance. I don't know why. Sinabi raw kasi pinaubaya daw ito sa local government units. Ang problema, pag si solo parent nakatira sa 6th class municipality, wala siya natatanggap ni 5. Or meron mga matanggap once every 6 months na natatanggap. Pero according to the law, dapat it's every month. A solo parent should receive 1,000 pesos cash every month. Finally, itong Road Rage, Anti-Road Rage Act, ongoing po yung mga road rage. Kailangan ho talagang maparusahan, yung mga nagwawala sa kalsada, kailangan ho mapanagot sa kanilang mga actions. This is all what I filed today, ladies and gentlemen. Si SP Cheese, he has more than 13 or more than majority votes. Kasama po kayo dun sa more than 13 supporting him? Pinakaunang litrato dun sa kaliwa, sabi niya sa majority raw kami, so sa majority tayo. Si Rafi. Sabi ni Senator Rafi, majority tayo. Sabi ko, okay. Kasi usually majority, may mga inuutos ang sa taas na tulungan ng administrasyon para wala ng kontra. So majority tayo, di ba? I mean, I'm with Alianza, so expected who you now will be in the majority. But are you with SP Cheese? Are you supporting him to be still the SP, sir? Kung yun ang sa majority, then what I heard kanina umaga yata, si Senator Soto, sabi niya, willing siya maging nasa minority siya. Parang is he accepting that? I'm gonna ask you those questions. Wala ako dito, but then somebody told me na Sen Soto raw said na he's willing to be in the minority. So does it mean to say he has accepted that fact na sa minority siya, na he will not be the Senate President? So, sir, have you thrown your support to any of them, SP Cheese and Senator Soto? I said, I'll be in the majority. Di ba, usually, yung majority is yun na doon na kinukuha yung Senate presidency. She's Escudero, sir. I'll be in the majority. So definitely, yeah. Okay, let me be straight with you. Like I said before in the interview, may mga bagay na gusto ko kay Senator Cheese. Meron ding mga bagay na when Senator Soto asked me and during the campaign, may mga sinasabi siya na I liked it also. Pero weighing things and talking to my brother said, let's go for the majority kasi maraming mga gusto ang Pangulo na dinadaan sa majority at hindi ko makontra majority. So I guess we'll go with the majority. Sir, kung sa majority kayo, may na-request na kayo ng mga committee na gusto nyong hawakan at naibigay ba sa inyo, na-promise sa inyo na ibibigay? Wala pa kami, di pa kami nag-usap ni Senator Cheese. Pinarating ko sa brother ko na, sige, sabi ko, I'll go with the majority. Of me and my brother spoke, I think 2 days ago, over the phone. Wala pa naman. My brother asked me, anong gusto mong kung sakasakali? Sabi ko, of course, sabi ko, meron akong experience sa social welfare. I guess you call it social justice dito and welfare. So I would love, it's in my wish list, number 1, social justice and welfare. I think that's it. Kasi we're in the majority. And sabi nga kanina yata ni Senator Villanueva, if I'm not mistaken, may number na pati si Senator Alan Peter a few days ago, may number na sa 13 na. I guess kasama na ako doon sa 13 na sinasabi niya, or more than 13. Kasama kayo ni Sen. Rafi? Merong mga fears kasi na baka ulitin yung ni Senator Ronald De La Rosa or ng iba pang senator yung motion to dismiss. Papayag ba kayo na i-dismiss yung impeachment complaint kahit wala pang trial? Let's leave it to the decision of the leadership. Leave it to the decision of the Senate President and the senior leadership. Kasi if I will tell you now kung anong gusto ko, because it will really taint something. It will tell you something. If I will say I want it dismissed, then it will tell you na pro-impeachment ito. If I will say pag i-dismiss, then anti-impeachment ito. If I say na wag i-dismiss, sabihin nila hindi sa impeachment ito. And I'll be a senator judge, di ba?
it's hard to say right now na gusto ko ma-dismiss. It's already telegraphing my decisions in the future if I say dismiss or not to dismiss, di ba? I want to see the documents. I want to see the pieces of evidence. If there's enough, ako simple lang naman ho eh. Show me the piece of evidence. Kahit bukas, bigyan mo ako ng papel na isinabmit or pag-submit sa Senado, mabigyan kami ng kopya. I can tell you right away, you ask me. And I will say, sige, wag natin i-dismiss, ilaban natin ito. Pero kung wala naman talagang laman yung papel, kahit na gaano kapal yan, pero wala namang laman, then I'll say, no, let's dismiss it because it will be a waste of time and money.